Nagpakita ng pagkadismaya si Zack Eri at tila hindi makapaniwalang may lakas pa si Lu Fan na tumingin sa kanila ng ganoon. Nang makita ang ilusyon at kayabangan nila, nagpasya si Lu Fan na wasakin ang pag-asa nila gamit ang pinaka-brutal na katotohanan. Para sa kanya, kahit palunukin nila ang kapangyarihang yun, aabot lamang sila sa antas ng kanyang mga summon pet. Iyon ang malupit na realidad ng sistemang ito ng Mana World. Tumama ng husto ang mga salitang iyon sa mga kalaban. Umalingaw-ngaw ang galit sa mukha ni Musashi at agad na dumilim ang ekspresyon ni Si. Sa sandaling yun ay tuluyan ang natapos ang anumang posibilidad ng pag-uusap. Sa gilid ay ngumiti si Z ng baluktot at sinulsulan sina Kim Sung-han at Musashi, na para bang ipinapaalala ang dati nilang pagkamatay at pagbibigay sa kanila ng pagkakataong gumanti. Hindi na kailangan pang ulitin yun kay Musashi. Kaagad itong sumugod ng may matinding pagnanais sa dugo at pakiramdam ay babayaran ni Lu Fan ng 10 ulit ang lahat ng dati nitong atraso. Sumunod agad si Kim Sung-han at inutusan ang kanyang Holy Mountain Puppet na makisali sa pagpatay. Mabilis na tumalon pa atras si Lu Fan at bahagya lamang nakaiwas sa pandurog na hampas ng puppet. Habang inilalabas ang kanyang boreng, wala siyang naramdaman kundi awa. Para sa kanya, ang kusang loob na pagpapakaalipin sa sinaunang Diyos ay sukdulang kawalan ng dignidad. Dahil doon ay malamig niyang inusisa kung wala na ba silang ni Katiting na dangal. Parang kidlat ang pinakawalan niyang palaso at direkta itong tumama kay Musashi. Ngunit mabilis ding naisalag ng babae ang atake sa pamamagitan ng sunod-sunod na hiwa, habang unti-unting nabubuo sa kanyang mukha ang anyong war mask na parang halimaw. Sa paraang yun ay ipinapahayag niyang tanging ang malalakas lamang ang makakaligtas at ang isang tulad ni Lu Fan ay mamamatay sa kanyang talam. Sa pamamagitan ng mapanlibak na kilos ay parabang pinapayuhan pa niya itong lumuhad sa harap ng Holy Mountain at maging kanilang alipin, dahil baka sakaling iligtas pa nila ang miserableng buhay nito. Kasabay nito ay inilabas ni Zali ang isang vial ng Holy Mountain Water at sa masamang ngiti ay nagbanta. Kapag tumanggi raw si Lu Fan, papatayin nila ito at ibabalik bilang isang personal na papel. Sa sandaling yun ay muling bumalik sa isipan ni Lu Fan ang mga alaala ng nakaraan at doon umalab ang kanyang malamig na galit. Naalala niyang nakapatay na siya noon ng napakaraming alipores ng sinaunang Diyos sa hilagang lupain at para sa kanya ay isang kabastusan na isipin ng mga ito na kaya siyang takutin. Dahil dito ay bumagsak ang tono ng kanyang boses na parang yelong walang awa at tahasan niyang sinabi na walang ni isa sa kanilang tatlo ang makalalabas ng buhay mula sa Awaken ng Mana Dungeon na yun. Ngunit lubos na mali ang pagkaunawa ni Musashi sa sitwasyon. Baliw itong tumawa at inakalang sumusunod na si Lu Fan at ang kapangyarihan ng Holy Mountain ang siyang nagpasindak sa kanya hanggang sa mapasuko siya. Hindi na lamang nag-abala si Lu Fan na ituwid pa ang maling akala nito. Sa isip niya, naibigay na ang hatol ng kamatayan sa kanilang tatlo. Sa susunod na sandali ay pinaganya niya ang Destruction Dragon form. Nawala ang anyo ng batang babae at napalitan ng dambuhalang anyo ng Destruction Dragon. Sa bibig nito ay nagtipon ng Inferno Energy na worry isang araw na isinisilang. Isang pagsabog ng magma flame ang sumunog sa mismong hangin. Nakaiwas si Musashi at mayabang na ipinahiwatig na isa lamang yung simpleng snake attack at kung yun na ang lahat, wala na raw talagang pag-asa si Lu Fan na talunin siya. Ngunit habang abala siya sa pagmamataas, si Lu Fan ay nasa arena at ang tunay na pakay ay ang dalawa pang natitira. Kaagad namang sumigaw si Kim Sung-han at pinakawalan ang kanyang halimaw. Para sa kanya, kahit gaano pa raw magpumiglas si Lu Fan, nakalaan na sa araw na iyon ang kanyang libing. Ngunit maayos at magaan na lumapag si Lu Fan sa ibabaw ng ulo ni Knight, taglay ang ekspresyong walang bahid ng awa. Para sa kanya, bulag ang kanilang pagmamataas sa tunay nilang kahinaan. Sa isang simpleng galaw ng kamay ay ipinatawag niya ang susunod niyang alas at inutusan ang nilalang na lumabas, si Faye. Sa isip niya ay mabilis ang pagkalkula. Ang Fallen Corpse Essence ay nag-evolve sa Wyvern King tungo sa isang zombie demon dragon. At kung pakakainin niya ang banal na essence ni Z sa nilalang na yun, malinaw sa kanyang ang tatlong banal na alipin sa harapan niya at ang tatlong essence na hawak ng mga ito ay magiging kanya rin sa huli. Kasabay nito ay agad sumunod si Knight sa utos at pinaga niya ang Dragon Tongue Resonance habang pinapakawalan ang alon ng pagkawasak. Tumakbo palayo si Kim Han ng puno ng takot, ngunit si Musashi ay padalos-dalos na piniling siluhin ng harapan ang napakalakas na atake.
Napanood ni Lu Fan ang magulong kilos nila at napabuntong hininga siya sa sobrang pagkainip. Nainsulto siya sa nakita niyang kahinaan ng mga kalaban kaya ipinahiwatig niyang tigilan na nila ang pagtawag sa mga basurang nilalang dahil wala man lang sa antas ng kanyang dragon ang mga ito. Mas masakit pa yun kaysa anumang talam para kay Kim Seon Han. Halos hindi nito kinaya ang matinding kahihiyan. Nagalit si Kim Seon Han at ipinakita niyang sukdulan na ang kanyang galit dahil ang nilalang na yun na ang pinakamalakas na burner sa kailaliman. Hindi na siya pinansin ni Lu Fan. Binalingan ni Lu Fan si Musashi at lalo pa niya itong hinamak sa pagsasabing sa hina ng katawan nito ay baka mas mabuti pang matulog na lang ito bago tuluyang bumagsak. Mahigpit na nagngit-ngit si Musashi hanggang sa muntik nang mabasag ang kanyang mga ngipin. Nilamon siya ng galit, ngunit wala siyang nagawa kundi lunukin ang matinding insulto sa katahimikan. Naging sukdulang kahihiyan yun para sa kanya. Hindi makapaniwala ang grupo dahil sa isip nila ay isa lamang yung batang dragon na nasa humigit kumulang level 30. Hindi nila maunawaan kung paanong taglay nito ang nakapangingilabot na lakas na tila kayang umugas sa langit at lupa. Sa halip na mataranta, ipinakita pa ni Lu Fan na parabang dapat pa siyang magpasalamat dahil kusang lumapit ang mga kalaban upang maging dagdag na mana at karanasan para sa kanyang pag-level up. Biglang nap-icon si Z. Hinugot ni Z ang kanyang tungkod at agad na kumulo ang hangin sa paligid. Nagngit-ngit siya sa galit at ipinaramdam niyang hindi niya matitiis ang yabang ni Lu Fan. Pinakawalan niya ang apoy ng makalangit na kaparusahan. Bumuhos ang banal na apoy mula sa itaas. Ngunit sa halip na matakot, hinarap yun ni Lu Fan ng may ngiti at panlalait. Ipinakita ni Lu Fan na para sa kanya ay kulang pa ang kapangyarihang yun at tila hindi ganoon kadakila ang Diyos na sinasandalan ng kanyang kalaban. Gumanti si Knight gamit ang Dragon Extinction at marahas itong sumalpok sa banal na apoy. Napamura si Zali dahil sa pagkabigla. Dinurog ni Zali ang banal na asensyang hawak niya. Sumabog ang ginintoang enerhiya at umikot yun sa kanyang palad na parang isang maliit na araw. Ipinahayag ni Zali ang tunay na kapangyarihan ng sinaunang Diyos. Lumilitaw sa likuran niya ang isang napakalaking gintong tarangkahan. Bumukas ang tarangkahan at mula roon ay dahan-daang bumaba ang isang nilalang na may 6 na pakpak. Agad na nakilala ni Lu Fan ang ritual na yon. Naunawaan niyang isa na namang mapanganib na pag-atake ang binubuo ng kalaban. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Agad na nagpakawala si Lu Fan ng sunod-sunod na Nether Snake Arrows. Tumama ang mga pana sa mahahalagang punto ng kalaban. Mabilis na inunawa ni Lu Fan ang sitwasyon at napag-isip-isip niyang isa lamang yung projection ngunit may taglay na maliit na bahagi ng kapangyarihan ng sinaunang Diyos. Naramdaman niyang higit pa ang lakas nito kaysa sa Nine Realms Demon. Sumigaw siya sa himpapawid gamit ang sigaw pandigma ng dragon. Agad namang tumugon si Faye at pinalakas niya ang mga kakayahan ni Knight hanggang sukdulan habang inihahanda rin ang Snake Shadow Arrow. Nag-utos si Lu Fan kay Knight na ihanda ang Magma Cataclysm. Tinipon ni Knight ang enerhiya para sa pag-atake. Ngunit hindi hanggal ang projection ng sinaunang Diyos. Bigla itong sumugod upang pigilan silang makumpleto ang pag-iipon ng lakas. Huli na ang lahat para rito. Pinakawalan ni Knight ang Magma Cataclysm. Kumislap ang mga mata ni Lu Fan sa tamang sandali. Sa loob ng 3 segundong pag-ipon at pagpapakawala, nagsanib ang magma at ang pana. Ang Snake Shadow Arrow ay naging isang naglalagablab na serpienteng nagdadala ng kapahamakan. Maging ang projection ng Diyos ay tila nag-atubili ng bahagya bago sumalpok dito. Sumabog ang buong lugar sa isang napakalaking ulap na hugis kabute. Nilamon ng pagsabog ang buong larangan ng digmaan. Ngunit nanatiling kalmado si Suley. Alam niyang hindi pa yon ang sukdulang kapangyarihan ng projection ng sinaunang Diyos. Tulad ng kanyang inaasahan, lumabas ang projection mula sa pagsabog nang walang halos anumang pinsala. Mabilis itong sumugod ng direkta kay Lu Fan. Nang makita yon, agad na nagpalit si Xia sa kanyang World Destroyer form. Nagpakawala si Xia ng isang mapaminsalang dagandong na agad nagpahina sa mga estadistika ng halimaw. Hindi nag-atubili si Lu Fan. Sumigaw siya at sunod-sunod na pinakawalan ang Nether Serpent Arrow. Ramagasa ang walang tigil na mga madidilim na proyektil patungo sa kalaban. Ngunit hindi papayag si Musashi na manood lamang. Sumugod si Musashi at pinakawalan ang kanyang Demon Breath Side Slash. Lumikha ang kanyang atake ng isang bagyong puno ng nakamamatay na hiwa.
Nang mapansing nagsara na ang distansya, agad na ipinagpalit ni Lu Fan ang kanyang pana sa espada. Umawit ang bakal sa hangin habang isa-isa niyang nasasagkaan ang bawat atake. Hindi siya binigyan ng kahit isang iglap para makabawi ng hininga. Sinamantala ni Soy ang siwang na yon. Mula sa bulag na bahagi ni Lu Fan, pinakawalan ni Soy ang Heaven's Punishment Flame. Ngunit taglay ni Lu Fan ang halos makajos na reflexes. Mabilis siyang umikot at naghatid ng dalawang eksaktong taga. Nahati sa apat na walang silang apoy ang paparating na atake at tuluyang nawala ang bisa nito. Nang makita ang hirap ni Lu Fan sa gitna ng sabayang pag-atake, nangutya si Chiang Han. Sa isip ni Chiang Han, wala raw halaga si Lu Fan kapag wala ang mga buff ng kanyang dragon pets. Ngumisi si Musashi at inakalang nasa kanila na ang panalo. Lalong nagpakampante si Su Lei. Naniniwala si Su Lei na kapag nahiwalay si Lu Fan sa kanyang dragon ay malaki ang ibabagsak ng kanyang lakas sa labanan. Ngunit sa mismong sandaling yon, isang maringal na pares ng pakpak ang sumabog mula sa likod ni Lu Fan. Lumutang siya sa himpapawid na tila isang Diyos na bumababa upang humatol. Nangutya si Lu Fan at ipinaramdam niyang hindi siya ang nahulog sa bitag. Napaigting ang pag-aalala sa mga mata ni Soy. Hindi nito agad naunawaan ang ibig sabihin ni Lu Fan. Hindi naman nag-isip si Musashi at agad lang niyang inakalang nagyayabang lang ito. Nakisali rin si Chang at naniwalang hindi iligtas ng pagbabluff si Lu Fan sa nalalapit nitong pagkatalo. Ngunit nang muling lumapag si Lu Fan, sa kanila nakita ang nakapangingilabot na katotohanan. Napapalibutan na pala sila ng mga Nine Realms Demon. Napasinghap si Soy sa matinding pagkabigla. Hindi niya naunawaan kung kailan pa nagawang ipatawag ni Lu Fan ang mga demonyong iyon. Sa unang pagkakataon, tunay na pumasok ang takot sa kanilang mga puso. Napahiyaw si Musashi sa sindak. Pinagmasdan lamang sila ni Lu Fan habang nanginginig sa takot. Ngumiti siya nang may mapagmataas na kumpiyansa. Ipinakita ni Lu Fan na matagal na niyang nabasa ang plano ng kalaban. Ipinahayag niyang ang pagpapakitang hina niya kanina ay bahagi lamang ng kanyang kontra-estratehiya upang iliga sila. Ngunit kahit papaano ay naglakas loob pa ring sumagot si Soy. Ipinahiwatig ni Soy na hindi sapat ang mga Fallen Corpse puppet upang talunin silang tatlo. Bahagyang pinitik ni Lu Fan ang kanyang mga daliri. Agad niyang ipinakita na hindi lamang iilan ang kanyang alas. Mula sa mga anino ay sunod-sunod pang lumitaw ang higit pang mga Nine Realms Demon. Ngumisi siya at malinaw na ipinaramdam na ang kaunting bilang ay hindi magiging sapat para durugin ang kanyang mga kalaban. Nauutal na napatitig si Chang Han sa hukbong nasa harap nila. Halos hindi siya makapaniwalang umabot iyon sa 99. Napako rin si Soy sa sukdulang pagkabigla. Hindi niya maisip kung paanong sa napakaikling panahon ay nahuli at naipon ni Lu Fan ang lahat ng Nine Realms Demon na yun. Tiningnan sila ni Lu Fan gamit ang matang parang mandaragit. Ipinaramdam niyang siya ang tunay na may kontrol sa laban at sa kanya ipinahiwatig na sila ang mukhang talunan. Pinilit pang lumaban ni Soy. Ipinahayag ni Soy na gaano man karami ang mga puppet ni Lu Fan ay hindi pa rin siya mananalo laban sa kanila. Agad niyang inaktiba ang Divine Sanctuary. Pinalakas ng husto ng kasanayang yun ang kanilang mga estadistika. Nagningning ang mga mata ni Musashi at Cheng Han sa panibagong lakas at puot. Sabay nilang inilabas ang kanilang pinakamatitinding galaw. Pinakawalan nila ang Heaven's Punishment Flame at ang Demon Breath Side. Marahas na nagbanggaan ang kanilang mga ultimate move at ang hukbo ng Nine Realms Demon. Nang makita ang tila pagbalik ng kanilang tsansa, muling nangutya si Soy. Naniniwala si Soy na hindi pala ganoon ka-espesyal ang mga Fallen Corpse Demon. Tumawa rin si Chang Han at inisip na nagkamali si Lu Fan kung akala nito ay sapat ang parehong lumang taktika upang mapatay sila. Mayabang nang umisi si Musashi. Sa tingin ni Musashi, dahil sa pagbibinyag ng Holy Mountain at sa mga buff ni Soy ay nasa ibang antas na sila ng kapangyarihan. Sa sandaling yon, nagpalit si Xia sa kanyang Eternal One form. Nanatiling walang impresyon si Lu Fan. Para kay Lu Fan, walang saysay ang ilang buff kung ikukumpara sa tunay na lakas ng kanyang mga dragon pet. Agad na inaktiba ni Xia ang Jade Dragon Bloodline. Doble nitong pinalakas ang lahat ng epekto ng mga kasanayan ng lahing dragon at ng mga may kaugnay na bloodline. Nag-utos si Lu Fan na gamitin ang Life Pulse. Walang pag-aatubiling sumunod si Xia at pinakawalan ang Life Pulse. Bamaha sa buong larangan ang Jade na liwanag.
Ipinagkaloob nito ang Jade Blessing sa lahat ng kakampi at dinobel pa ang epekto ng kanilang mga naipong stack. Nababalot ng pagpapalang yon, umugang sa panibagong lakas ang mga Nine Realms Demon. Ngunit hindi pa doon natatapos si Lu Fan. Sinimulan niyang ipatawag ang bawat iba pang halimaw na kanya ng napaamo. Kahit si Xiaoy, na abala sa pakikipaglaban sa projection ng sinaunang Diyos, ay naabot ng kapangyarihan ng Jade na liwanag. Biglang sumirit paitaas ang kanyang lakas. Agad siyang sumugod at kinagat ang ulo ng projection ng Diyos. Kasabay nito ay inaktiba niya ang Titan Crocodile Might. Nagbigay iyon ng napakalakas at pangmatagalang epekto ng pagdurugo sa kalaban. Tuluyang nabasag ang paniniwala ni Su Lei nang makita niya ang biglang pagbaligtad ng laban. Hindi niya matanggap na ang projection ng Holy Mountain, na pinalakas pa ng buff, ay siya pang unti-unting natatalo. Muling bumasag sa tensyon ang malamig na tinig ni Lu Fan. Ipinaramdam ni Lu Fan na hindi pa nagsisimula ang tunay na kasab-ika ng laban. Pagkatapos noon ay pinakawalan niya ang kanyang ultimate skill. Lumawak sa buong paligid ang nakapangingilabot na Dragon Domain. Napasinghap si Chang sa pagkabigla. Umiling si Musashi sa pagtanggi dahil hindi niya matanggap ang nakikita. Para sa kanya, imposibleng ang isang level 30 na kakalipat pa lang ng klase ay kaya nang magpakita ng isang domain. Ngunit tumanggi pa ring sumuko si Soy. Itinaas niya ang kanyang tungkod nang halos mabaliw sa desperasyon. Sa isip niya, domain man yon o hindi, dudurugin pa rin niya yon. Muli niyang pinakawalan ng Heaven's Punishment Flame habang buong puot na inilalabas ang paniniwalang ipapakita niya ang ganap na agwat sa pagitan nila. Ngunit ni hindi gumalaw si Lu Fan. Tahimik lang siyang nag-utos sa isang kalapit na bird monster. Madali at halos mapanlibak na sinalag ng normal na halimaw ang sukdulang atake ni Soy. Tuluyang napatulala si Soy. Hindi niya matanggap na kahit pinalakas ng 300% ang kanyang attack power ay nabura lamang yon ng isang ordinaryong mob. Doon na nagsimulang maramdaman ni Musashi ang tunay na sindak. Napagtanto niyang may mali sa nangyayari. Ramdam niya na ang kanyang attack power ay napipigilan sa isang nakatatakot na antas. Nanginginig namang napansin ni Chang Han na hindi na niya maramdaman ang koneksyon niya sa kanyang mga summon. Namutla si Soy nang tuluyan niyang maunawaan ang mekanismo ng domain. Naunawaan niya na hindi lamang ito simpleng debuff. Napagtanto niyang sabay na hinihigop ng domain ang kanilang mga estadistika at inililipat ang lakas na iyon sa mga halimaw ni Lu Fan. Nakita niya ang kakilakilabot na katotohanan na iyon ang sukdulang sirang kakayahan sa isang sistemang nakabatay sa mana. Pagkarinig ni Chang Han sa paliwanag na iyon, nawalan siya ng kontrol sa sarili. Iwinasiwas niya ang kanyang sandata sa bulag na takot habang sumisigaw na lumayo ang lahat sa kanya. Pinanood lamang sila ni Lu Fan habang isa-isang nadudurog ang kanilang tapang at fighting spirit. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.